o anumang institusyon. Ang ano kagad natin, ay legit ba yan? Di ba? Yung mga ganon. Di ba? Hindi rin kasi natin maalis dahil maraming nga, ngayon ay maraming nabubudol. Ano po? Maraming manluloko dahil marami din naman nagpapaloko. Yun ang sinasabi lagi. So, ang salitang sinisismo, ito ba yan nga po ay, ang sabi, ito po ay tumutukoy sa kawalan ng tiwala sa kabutihan ng tao o sa mga institusyon o yung mga intensyon ng iba. Maayos ba? Tama ba ang kanyang intensyon? O kaya yung mga interest nila? So, may kaugnayan din po ito sa pagiging ang sabi nga ang sinisismo ay ito yung pagiging mapang-uyam o mapangutya. Lalo na po kapag madalas minamaliit ang ano ba yung pinaniwalaan mo o yung katapatan ng iba. Kaya nga po, pagdating po sa salitang goodness o kabutihan, na ito rin po ang ating pag-aralan sa umagang ito. Batid po natin, alam po nating lahat na ang salitang mabuti ay ito po ay para sa Diyos. Dahil ang Diyos po ay mabuti. Amen po ba? God is good. All the time, God is good. No? Kaya nga po, ang kabutihan po ay tumutukoy, ito po yung definition niya, sa pagiging kaaya-aya, mabait, at kagandahan ng kalooban. So, tinutukoy po nito na ano ba yung pagiging kaaya-aya? Pagiging mabait at yung kagandahan ng kalooban. Ito po ay isinasabuhay sa pamagitan po ng pagpapakita ng una, malasakit, pagtulong sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit, at paggawa ng mga moral o katanggap-tanggap na kilos, pang-uugali o asal. Kaya nga po, ano po ba, bakit natin tinatawag na mabuti? Diba? Kaya sabi ng definition po ng English, ang goodness is the quality of being good. Isa po siyang kalidad o ng pagiging mabuti. So ang konsepto po ng kabutihan ay maaaring hatiin po natin sa mga susunod na bagay. Ang unang pong nabanggit kanina ay yung kagandahang loob. Ito po ay natural na pagpapakita ng magandang asal at pakikipagkapwa-tao. So, ang isang taong may kagandahang loob ay madali bang lapitan? Maganda kasi ang loob niya. So, madali po siyang lapitan. At ito rin po yung marunong umunawa. Na minsan ay kahit nadihado ka na, sige na lang para walang gulo. Di ba? Hindi magkagulo ang pamilya. Sige, magpaparaya ka na. Yun po isang bagay na, kaya sabi nagbibiga, ito po yung marunong umunawa. Sabihin mo sa katabi, marunong ka ba umunawa? At ito rin po ay nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa mga nakapaligid po sa atin. Sino-sino ba yung mga nakapaligid sa atin? Ibig sabihin, mayroon naman akong malapitan. Di ba? Kaya ganun ang natin. Kasi, mapang-unawa. Okay. So, sa konteksto pong lokal, sa atin po, ano po, ang kabutihan ay nakikita, alam mo po yung tinatawag na bayanihan.
at pagmamalasakit. Ito po yung kultura ng Pilipino na sa ngayon po ay para yatin nabura na. Naalaala ko noon, nung bago pa lamang kami dyan, dito sa Balite, no? Ay, kailan ba, sila ni Ishir kasi, ay, kung naalala ni Ishir, sila po ay bumili ng kubo doon sa kabila, sa kabilang Magape, Tawid Ilog. Ay, kung naalala pa ni Ishir. So, binuhat po namin, ang dami namin, binuhat namin yung kubo, para lipat doon kaya naging kapitbahay namin sila, dahil doon sa kubo na yon. Kami yung kasama na bumuhat ng kubo na yon diyan hanggang sa tabi ng aming bahay. Ano po? Kapitbahay namin sila noon. At yun naman ang dahilan kung bakit yung mga anak ko hindi na rin umuwi sa amin, doon na nakatira yata sa kanila. No. Okay, so yun po ang ginawa. At ang katuwa, kasi hindi lahat pala ng kasama sa pagbuhat ay talagang bumubuhat. Yung iba ay pabigat. No, may pabigat doon. Kaya praise God, ay dadala naman namin nung buo yung bahay. Gaano ba kalaki yung bahay na yun? Malaki yun eh. Meron kaming tanga-tanga na kawayan ba yung dala namin? So praise God. Ganun po yung bayanihan. No. Tulong-tulong, bubuhatin, paano man yung ginagawa. Pero habang lumalaot kasi, ang tao kasi ngayon hindi na ganun. No. Kung mayroon kang iusap, kung hindi ka magpainom, ay kailangan kang magbigay ng pamirinda. Di ba? Yun na po ang eh. Pero nung mga nakarang kasi, tatawag ka lang, sige, okay, tulong. No. Tulong-tulong po yan. Bayanihan po kasi ang tawag doon. Pero ngayon, parang nawawala na yung kultura na yon. Kisa tulungan, pinagtutulong-tulungan pa. Yun po ang mga nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Okay. At ang paggawa po ng mabuti, ito po ay pundasyon ng isang maayos at mapayapang pamayanan. Walang gulo, walang hindi pagkaunawaan, kung ang mga tao ay nandun po yung katangian na pagiging mabuti. Kasi yan po ang pundasyon. Pag sinasabing pundasyon, ito po talaga. Dapat yan ay hanggat sa anumang kasunod ng mga henerasyon, kasi yun ang pundasyon ng bawat pamilya, dapat yan po ay napanatili. Ano po ba? Ngayon, kahit magkakapatid ay nag-away-away na, hindi na magtulungan. No? Mga bagay-bagay. Noon, sino yung panganay, sino yung pinakaate, ay nire-respeto. No? Lagi, ganun po ang mga kaugalian nung panahong iyon. Pero ngayon, ang mga bunso yata mas matapang Meron ba? Hindi naman. Sino ang mga bunso dito? Hindi naman ganon. Okay. Pero sa mga pamilyang Kristiyano, ay napakahalaga nito. Dapat sa pamayanan o sa tahanan ng bawat Kristiyano, ay makitaan po tayo ng ganitong mga pag-uugali. Ano po? Respetuhan. Pagtutulungan. Pag-aabutan. Hindi yung kanya-kanya. No? Ang hirap ng buhay ng kanya-kanya. No? Dahil hindi po maganda sa isang relasyon ang ganun pong bagay. Kaya nga po ay, yan po dapat, kaya nga po yung, alam mo po sa mga Chinese, ganito po mayroon po silang samahan, na kapag yung kapwa niya ay, halimbawa, nalulugi, pahiramin uli nila yan ng puhunan. Hanggat sa ikatlo. Pag ikatlo, hindi na tutulungan yan. Kasi ibig sabihin, hindi yan talaga para sa iyo.
Pangalawa, pangatlo, tutulungan ka. Pero pang lumampas na doon ay hindi na po. No? So, ibig sabihin, hintay nila na ikaw, agapayan ka nila hanggat sila ay aangat uli. No? Mayroon po silang ganon. At napakahalaga yun, kung ang bawat pamilya ay ganon, ano po, nakahanda para tulungan ang isa't isa. No? Pag may kakulangan, no? Lalo po tayo mga Kristiyano, na dapat po makita po sa atin. Then, ang mga doon yung moralidad. Ito po ang pagpipili na gawin ang tama imbis na mali. Ito ay sumasailalim sa integridad ng isang tao kung saan ang kanyang mga aksyon ay nagdudulot ng positibong epekto po ito sa sarili at sa lipunan. Pag sinasabing moralidad kasi, ibig sabihin, sa yung moral, paano ka ba? No? Kasama po kasi doon yung integridad, no, na makikilala, hindi yung malayo pa lamang. Ibig sabihin, may nagtatanong, saan pa yung bahay ni ganito? Di ba? Pag ang ugali ng isang tao hindi maganda, ay ganun ang sasabihin, yung ganon. Di ba? Di ba? Doon ka kasi makikilala. Doon ka, pag may nagtanong sa iyo, kung ano pagkakilala doon sa komunidad na yan, sa iyo, yung lasinggong ganun, sige, ito, kilala ka, ano, praise God. Pero nawa po ay hindi ganun. Ang makita po sa atin, ayaw si ganito, nako, talaga, napakabait niyan. No. Kaya, hanga ako diyan. Di ba, yung mga ganun bang mga bagay, ano? Na yun po ang makikilala sa iyo, hindi yung pangit na ugali, kung hindi yung yung maganda sa iyo. Amen po ba? So ano po ba yung mga biblical references po ng goodness? Una po yung Exodus 34 verse 6. Ito po yung tagpo na kung saan ay nandun si Moses sa bundok ng Sinai. Nang sabi niya doon, si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moses at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nanatiling tapat. So nakatagpo po ni Moses ang Diyos. Ang kabutihan ng Diyos ay dumaan sa kanyang harapan. Mabuti ang Diyos. Kaya po, ang Greek word po ng goodness is agathos syne. Ito po ang kadalasang ginagamit sa bagong tipan, lalo na po yung fruit of the Spirit. Kasama po doon yung goodness. Ito po ay, ang definition po nito ay isang virtue po siya, o isang benepisyo po ng kabutihan. Okay. Pagiging generous, paggawa ng mabuti, na nagre-resulta po ng kabutihan. Pagdating po sa morality, ito po yung, kaya sabi, upright, pagiging upright in heart, at ganun po sa buhay. Pagiging mabuti at pagiging mabait. So, ito po yung, kaya sabi, yung agathos, doon sa root word po ng agathos syne, no, ay, ang sabi nga po ni Strong po ng kanyang komentaryo ay ganito pong sabi, ito po yung likas na kabutihan ay alinsunod sa kalikasan ng Diyos. Na yan po ang kalooban ng Panginoon na yung katangian ng Diyos na pagiging mabuti ay mapasa atin. Kaya yun po, ito po yung resulta, no? Kung ano ang nagmula sa Diyos ay may kapangyarihan mula po sa Kanya para sa ating pamumuhay sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa Diyos.
Kaya nga po, likas ang Diyos na mabuti. At yan po ang nais ng Panginoon na ang kabutihan na yan ay mapasa atin din. Yung kabutihan. Pagdating naman po sa perspektibo po ng patungkol po sa goodness o kabutihan, ito po ay isang essential. Kaya sabi ko sa iyo, ito po yung essential attribute po ng Diyos. Ang pagiging good. So, na ito po ay napapaloob doon yung tinatawag na moral perfection. So, hindi talaga mapasubalian na ang Diyos ay mabuti. Kasi siya yun. Kaya ang sabi ni Jesus doon sa ang binatang mayaman, kasi sinabi niya, mabuting guro. Di ba sabi ng Panginoon Jesus sa kanya, di ba ang Diyos lamang ang mabuti? Di ba? So ibig sabihin, in-acknowledge niya na si Kristo ay Diyos. So kasi nga po siya yun. Ang Diyos po kasi talagang mabuti. Siya po yung source of all moral value. At siya rin po yung na nagre-reflect po sa human life, sa atin po, sa pamagitan po ng kanyang biyaya o kahabagan sa bawat isa sa atin. Na ang pagiging good o yung pong kabutihan, hindi lamang yan ay pansamantala lang. Sabi, hindi yan passive na dumadaan lang. No? Ito po ay, ang goodness, dapat ito ay nananatili, no? Sa bawat isa sa atin. Hindi po mawawala kasi ito po yung character, ito po yung likas. No? Ito yung likas ng Diyos na sumasa atin. Kaya nga po lagi natin sinasalamin na lagi ang Diyos ay mabuti. No? Habang tayo po ay nagtitiwala sa Kanya araw-araw, lagi natin tingnan, no, na ang kabutihan ng Diyos ay laging sumasa atin. Hallelujah. Now, ano po ba ang sinasabi din ng mga scripture o yung ating Biblia patungkol po sa kabutihan? Ang sabi po ng awit 34 verse 8, ang sabi niya doon, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang taong nananalig sa Kanya. Kaya sinasabi, ito po isang paanyaya sa bawat isa sa atin. Nasabi, pag sinasabing, tingnan mo at lasapin. So sabi, para bang tikman mo. No? Sa iyong pagtikim ay maranasan mo. At ito ay magugustuhan mo. Kaya sabi doon, mapalad ang taong nananalig sa Kanya. Ito po ay isang paanyaya sa atin. Sa sandaling ikaw ay hahakbang sa iyong pagsunod sa Diyos, iyo po matuklasan na ang Diyos ay mabuti at talagang mabait ang Diyos. Amen. Habang tayo nagtitiwala sa Kanya araw-araw, mararanasan natin kung gaano siya kabuti. Kaya nga po lagi natin sinasabi, God is good all the time. Amen. Talagang mabuti ang Diyos. Kaya sabi po niya sa awit 100 verse 5, mabuti, napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Hallelujah. Kailanman. Hindi po tumitigil. Hindi po sa ngayon lang. Dahil siya talaga, pag sinasabi, alam mo po ba yung tinatawag, pag sinasabing good, nagsimula po yan sa God. Kaya kasi siya yun. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos lamang ang karapat-dapat sambahin. Ang kanyang kabutihan at pag-ibig ay walang hanggan. Araw-araw.
Dahil sa kabutihan ng Diyos, sabi nga kanina, ay tayo buhay pa. Amen po ba? Buhay pa tayo. Dahil Diyos, talagang mabuti ang Diyos. Amen. Sabi. Hindi tayo pinagkukulang. Amen po ba? Patunay niyan na ang Diyos ay mabuti. Hallelujah. Walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Talagang yung pagmamahal niya ay hindi mo masukat dahil walang hangganan. Ang sabi po ng Lucas chapter 6 verse 35, sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Tingnan mo po yun. At gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hallelujah. Ganyan po ang Diyos natin. Nasa laki ng ginawa sa atin ng Panginoon, yung kaligtasan ibinigay sa atin ng Panginoon, na hindi tayo hinayaang mapahamak, at dahil sa kanyang kabutihan, pag-ibig, sa atin ay ibinigay pa niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Hallelujah. Ganoon kabuti ang Diyos. Kaya sabi niya, kaya tayo, anong sabi ng Panginoon? Mahalin natin. Maging mabuti tayo kahit doon sa mga kaaway natin. Kakaiba, no? Ang kapamaraanan ng Diyos sa kapamaraanan ng tao. Ang tao, no, ay mahirap, no? Mahirap sa tao ang nagpapatawad. Na kahit Kristiyano na, no? May mga Kristiyano pa rin hanggang ngayon ay hindi pa rin maibibigay ang kapatawaran. No? Na kung paano yung prayer na tinuro sa atin ng Panginoon, na sinabi doon, patawarin mo kami katulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Yun ay prayer. No? Yun po ang tinuro sa atin ng Panginoon. Pero bakit hanggang ngayon? Ang sakit-sakit kasi. Ang bigat-bigat ng ginawa niya. Diba? Yung mga ganun, ano. Pero sabi, kung ang iyong kapatid, kung nagkakasala sa iyo yung kapatid, at hindi mo siya mapapatawad, ituring mo siyang kaaway. Kapatid mo yun, ha? Dahil ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Sabi nga, magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. Ibig sabihin, isipin mo na, binigay mo na yun. Hallelujah. Kasi ang sabi ng Panginoon, sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti, kahit sa masasama. Kaya sabi niya, di ba pinapaaraw niya? Hindi naman po, ito lang mababait. Doon ko lang pasikatin ng araw. Hindi, kasama sila. Pauulanin ko, doon lang sa mga mabubuti. Hindi. Pinapaulan niya rin doon sa mga kasama natin. Amen po ba? Kasi ang Diyos ay mabuti. Hindi siya nagtatangi. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya sabi niya ng Biblia, goodness is how we respond to our enemies. Paano ba? Doon kasi masusubok ang iyong kabutihan pagdating sa mga bagay na ito. Kaya mo po ba si imbitahin? Masasabi mo ba doon na, mayroon akong dito nilutong cake? Oy, kaaway! Halika, kumain tayo. Ano kayo ganun? Pwede ba ganun?
Di ba? Praise God. Dahil tayo po, yun po kasi ang nais ng Panginoon sa atin, na mapasa atin yung goodness na yan, yung kabutihan na yan. Hindi lamang kalahati, kundi buo. No? Na maging mabait din po tayo doon sa mga hindi mabait sa atin. Tayo kasi ang sarap magbigay kung mabait sa iyo. Ako, binibigyan ako niyan. Bibigyan ko rin. No? Inibita ko niyan, kaya imbitahin ko rin yan. Di ba? Ganun minsan, ano natin? Madali. Pero pag sinasabi mo, sino ba dito hanggang ngayon ay nandun pa rin yung sinasabi niya? Kasi nung mga panahong iyon, minamaliit tayo. Di ba? May minamaliit tayo, ganun. Kumbaga sa ano, parang wala tayong kwenta. Tao. Yung iba kasi, pag ako'y umasinso. Mayroon ba ganun kayo? Mayroon pa ba tayong ganun? Sa aking pag-asinso, nako. Pero ang sabi ng Panginoon, pag ikay umasinso, ipakita mo sa kanila. Kasi sabi ng Panginoon, di ba? Sa Romans chapter 12 kasi, isa doon sa mga sinabi doon, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo pa. Huwag mong lagyan ng kung ano-ano. Diba sa restaurant daw, ingat-ingat kayo, huwag niyo awayin yung mga nandoon. Hana. Kung ayaw niyo kumain doon, ay umalis na lang kayo. Kasi pag awayin yung mga yon, yung kasunod na order mo, iba na yung nilagay. Baka niluruan na. Ano po? So, magiging, kahit nga sabi, kung ano man, pag-usapan lagi. No? Huwag reklamo ng reklamo. Kasi ang kasunod mong order ay baka mayroon nang nilagay. Di ba? Kasi lagi sinasabi, hindi man daw harap-harapan makaganti, gaganti ng palihim. No? Sabi nga iba, dinuduroan daw. Dinuduroan daw yung ano nun yun. So, ang Kristiyano hindi ganon. Amen po ba? Ang mga manampalataya, hindi po ganon. Hallelujah. Ay sabi ng Romans 15, verse 14, mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman. Kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. No? Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya sabi, mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan. No? Nasa atin na ba? Puspos na ba tayo? Pag sinabi kasing puspos, nasa atin na. Sumasa atin na yan. Amen. Hindi yung puspos ka ng damot. ng kadamutan ba? Puspos ng kung ano-ano. Hindi. Talagang makikita sa iyo, makikita yung kapatid. No? Na mayroon ka laging nakalaan. Ay, sa kapatid ko ito. Hallelujah. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, kaya sabi niya doon, nakukumbinsi ako, naniniwala, no? Na ang aking mga kapatid ay punong-puno, puspos ng kabutihan. Amen. Na yan po ang ini-expect sa atin ng Panginoon. Na tayo man ay mapuno ng kabutihan. Hindi lagi akin to. Akin to. Hindi puro kabig. Minsan naman ay magbigay naman tayo. Amen. Dahil tayo po ay mabuti. Lalo na po doon sa mga nangangailangan. No? Huwag na natin hintayin mabulok na mabulok pa. No? Nasasabihin, naku, malapit na mapanis, baka puso mong kainin. Kung kailan po malapit na mapanis, saka mo ibibigay, ino-offer. No? Dapat yung bagong luto pa lamang, nag-offer ka na. Oy, kapit bahay, may niluto kong ganito. Umuusok-usok pa. No? Hindi yung, naku, baka gusto nyo naman. No? Baka mapanis. baka masayang. Yung mga ganun. Saka mo na lang maalala, pag nakita mo na mapapanis na pala. Hallelujah. Amen. Sabihin ko katabi, hindi ikaw yun, ano?
Hallelujah. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 11, huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sabi doon, umagwat na kayo doon. No? Sa mga taong walang ibinubungang kabutihan. Sa halip, ay ibunyag ninyo ang mga ito, ang mga iyon. Hallelujah. Yan po mga nangyayari ngayon sa ating kapanahunan. Ano po? Kaya ito binabalaan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na bilang mga mananampalataya ay wag na po tayo doon makikisa. No? Sa mga gawain na hindi naman sa ikabubuti, kundi sa ikasasama. Ano? Na pag sinabi sa'yo, huwag mo sabihin ha. Secret lang natin to. Alam mo sa ganun, hindi mo alam, yung pala kumalat na. Kasi doon sa sinabihan mo, ayun na yung sinabi doon sa isa, huwag mong sabihin ha, sikrito lang natin yan. Eh yung isa rin na yun, ay sasabihin din sa isa, huwag mong sabihin ito ha, sikrito lang natin yan. Hanggat na buong komunidad na, ay alam na. Hallelujah. Kaya nga po ay sabi lagi, sinabi ng Biblia, na huwag na tayo makikisama doon. Huwag na tayo makikisa doon sa mga gawaing hindi nagbubunga ng kabutihan. Sinasabi ito ni madiin na sinasabi ni Apostol Pablo na ang kabutihan ay dapat magbigay liwanag sa kadiliman. No? Dapat tayo po yung nagliliwanag. Hindi tayo ay nahawaan na ng dilim. Hallelujah. Kaya doon po sa talatang 8 na sinasabi po ni Apostol Pablo, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. So kapag ang kabutihan ng Diyos ay sumasa atin, tayo po yung nagliliwanag. No? Makikita sa atin ay hindi naman para itaas tayo, kung hindi mapupurihan ang Diyos. No? Sa buhay, sa kabutihan ating ginawa. Tanda po natin, anuman yung ginagawa sa kapwa, ay yan din, ginagawa natin iyan sa Panginoon. Amen po ba? Yan po, tatandaan po natin. Na hindi lingid sa Diyos ang lahat ng yan. Kaya sabi, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Dahil sa kabutihan, pagiging mabuti, magliliwanag tayo. Paano makapamuhay sa kabutihan ng Diyos? Ang pamumuhay sa kabutihan ng Diyos ay naipapakita sa pamamagitan ng pasasalamat sa araw-araw, pagsunod sa kanyang mga utos, at ang pagpapakita ng kabutihan sa kapwa. So ano po yung mga paraan sa pamumuhay ng kabutihan? Sabi kanina, pagpapasalamat sa araw-araw. Amen po ba? Ang pagpapasalamat pala ay pagpapakita ng kabutihan. Sabi, magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang natatanggap araw-araw, maging sa gitna ng mga pagsubok. Kaya po ay maliwanag na sinasabi na laging nagpapasalamat tayo. O galiing magpapasalamat sa mga natanggap ng mga bagay-bagay o mga biyaya, o nakatanggap man tayo ng tulong mula sa mga kapatid o sa kapwa, ay marunong tayo magpasalamat. Hindi yung sasabihin, nagbigay ka pa. Hindi naman rin ka ng pasalamat. Ito lang? Di ba yung mga gano'n? Nakaranas na ba kayong gano'n? Nagbigay ka ng isang bagay,
instead na magpasalamat at sasabihin, nagbigay ka pa. Ito lang. Parang gano'n. Parang meron pang ini-speak pang, may inaasahan pang, may maibigay pang marami. Diba? Hindi niya alam na kung ikaw nagpapasalamat, ang sarap bigyan. Uli. Amen po ba? Nakaano ka na ba doon? Ganon. Di ba ang sarap ng taong gano'n? Galit na bagay. Salamat. Naku. Ay, sarap. Kahit wala kang barang ibigay mo, magbigay ka pa uli. Amen po ba? So, ganito po yung, na dapat ugaliin ng isang tao, na magpasalamat tayo. Ito po yung, yung kabutihan kasi. Dahil alam mo, na pagiging grateful, pagiging po mapagpasalamat, ay nagbubunga po talaga. Hindi mo nakikita, ay mabuti kang tao. No? Hindi ka namimili, hindi ka nagtatangi. No? Ano mo ang binigay sa iyo? Hindi yung, naku, bakit ka pa nagbigay? Diba? Tanggapin mo naman sa salamat. Ay, thank you. Diba? Ngayon, kung sumubra naman sa iyo, matuto ka rin naman magbigay. Amen? Yan po ang nais makita. Nasabi nga po, ugaliing magpasalamat sa mga katanggap ng mga bagay o tulong mula sa kapatid o kapwa. Pangalawa doon ay paggawa ng mabuti sa iba. Ibahagi ang pagmamahal, tulong at pagpapatawad sa kapwa. So ang pagpapatawad ay bahagi doon sa kabutihan. Amen? Ang pagpapatawad ay bahagi sa pagiging mabuti. Makidama sa mga pangailangan, no? O damdamin ng ating mga kapatid o kapwa. Maging daan ang kabutihan at pagpapala sa ibang tao bilang patutuo ng kanyang pag-ibig. Pag-ibig po ng Diyos. Tingnan po natin, ang bunga ng kabutihan ay para makita ang Diyos sa buhay natin. At gayon din sa mga taong nakapaligid sa atin. So ito yung magiging patutuo. No? Yung ginawa mong kabutihan, ito yung magiging patutuo at makikita na tayo nga po ay nasa panig ng Diyos. Amen po ba? Ang tanong po sa bawat isa, nakitaan na ba tayo ng kabutihan? Yung mga nakaraang linggo, may nagawa ba tayong kabutihan? Kanino man? Sa kapwa, sa ating mga kapatid, sa pananampalataya. Ano ang mga gawa at mga pagpili, yung mga desisyon ginawa natin, na sumasalungat sa paraan ng Diyos? Bilang tao, tanda po natin na tayo ay isinilang na makasalanan. Hindi tayo likas na mabuti, kundi likas tayong makasalanan. Kaya tayo po ay nangangailangan ng kaligtasan mula po sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti, hindi niya hinayaan na tayo po ay mapapahamak o napapahamak o mapapahamak. Kapag tayo po ay napuno o napuspos ng banal na Espiritu, sumasa atin ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Kasi siya po yung mag-uudyok sa iyo, no? Na gumawa ng mabuti para sa ating kapwa o kanino man. Dahil ang nais niya, kaya sabi niya, dahil nais ng Diyos, kaya nais niya na mapasa atin ang kabutihang iyan, dahil nais niya na tayo po ay magiging katulad niya at ibahagi naman ito sa iba. So ano po ang kahalagahan ng kabutihan? Mahalaga po ang kabutihan dahil ito ang pundasyon ng kapayapaan at pagkakaisa. Di ba sabi ko kanina, nabanggit ko na kanina, ng isang pamayanan, kung mabuti ang mga naninirahan doon, amen, ay nandun po yung kapayapaan at pagkakaisa. Nagiging daan ito upang magkaroon tayo ng mapayapang lipunan at komunidad, na kung saan ang bawat isa ay nagtutulungan, hindi pinagtutulungan. Nagbibigay inspirasyon sa iba na gumawa rin ng mabuti. At pinapatibay ang ating relasyon sa kapwa at sa Diyos.
So sa malalim po na konteksto po, ang paggawa po ng kabutihan ay nagdudulot ng mga sumusunod na benepisyo. Una, pangalaga sa kapakanan ng lahat. Ito po yung susi sa lahat kung saan may pinahalagahan pinapahalagahan po ang kabutihan ng nakakarami kaysa pansariling interes. Amen. Hindi yung nailigtas mo yung sarili. Di ba? Ibig sabihin. Pero, bahala na yung iba. Bahala na sila. Amen po ba? Hindi po dapat ganun ang isang Kristiyano. Hindi lagi yung interest mo. Aba, umasinso naman ako. Bahala kayo. Amen? No. Hindi dapat ganun ang magiging attitude po ng bawat Kristiyano. Ito yung pangangalaga ng kapakanan ng lahat. Alam niyo po ba na ang pagiging mabuti, ito po yung epekto din po sa kalusugan. Alam mo po, ayon po sa mga eksperto po, ang pagiging mabuti ay pagpapakita ng malasakit ay nakabawas ng stress. Paano kaya nangyari yun? At nagpapabuti po ito ng mental na kalusugan ng tao. So sa kabutihan mo, ay wala. Ibig sabihin, hindi ka na-stress. Amen. Dahil kayo mabuti. No? Tumutulong, nakikisa. No? Nandun ka lagi. No? Kaya ito po ay, sabi nga, talagang hindi ka na-stress. Kasi ang stress kasi ito ang-iisip. Minsan nga, kaya ka na-stress nako. Di ba yung sabi, pag may pumunta na sa inyo, ay sasabihin, nako, nandito na naman. Mangungutang lang ito. Na-stress ka pa. Mayroon ba ganun? Pero dahil kayo mabuti, sige. May kukunti dito. Hati-hatiin na lang natin. Hallelujah. Masaya. Yung masaya, hindi napipilitan, ha? Kapag ikaw may napipilitan, ay nawala na yung kabutihan. Amen po ba? Dapat pag ipinabanawa mo yung mabuti, talagang ibig sabihin, wala ka nang sasabihin. Lagi na lamang araw-araw nandito ka. Parang gano'n ang natin. Amen. So, dahil Diyos ang mabuti, di ba? Lagi sinasabi, ilang beses po ba patawarin ang nagkasala sa atin? 7 beses po ba? Diba? Ano sabi ng Panginoon? 77 ulit na 7. Ang dami nun. So, ibig sabihin, kaysa magkwenta ka pa, ang ibig sabihin lamang dun, walang hanggan. Walang katapusan. Kasi dahil ikaw'y mabuti, okay lang. No? Ayos lang. Kasi nga po ay ikaw'y mabuti. Amen. Huwag lang natin lagyan ng pag hindi ipinalit ang kabutihan, parang nagsasawa na tayo. Huwag tayong magsawa, kita yan ng Diyos. Amen. Alam ng Diyos ang lahat. Pag buong puso mo yan, ipinagkaloob, binigay. No? Kasi maggantimpala sa yung Diyos Hindi naman hindi naman tinitingnan ng Diyos kung ano yung ibinalik sa iyo. Kasi siya yung magbabalik ng lahat ng iyan sa iyo. Sobra-sobra pa nga. Sobra-sobra pa nga yung ibinibalik sa iyo ng Panginoon. Amen. Dahil pag yan ang sinabi ng Panginoon, na naman ang ginawa mo sa kapwa, no? Kasi minsan naman din ay ang daming kapwa, no? Daming kapwa. Pero dapat nakahanda ka doon. Dahil sa mga maraming kapwa. Hallelujah. Lahat yan ay kapwa natin. Pangatlo po doon ay, ito yung paghuhubog ng magandang kaugalian. So ang kabutihan, sa pamamagitan ng simpleng kabutihan, tulad po ng paggalang at tulong-tulong sa mga gawaing bahay o komunidad,
Natututo ang mga tao ng responsibilidad. Amen. Pangunahan mo na, no? Kaya lang sinasabi, hindi man sila kaisa, no? Kaisa sila. Ipakita pa rin natin yung kabutihan. Amen po ba? Kahit walang nag-appreciate diyan, gawin mo pa rin kung ano yung mabuti. Amen. Kasi pag iisip mo lagi ay sinasabi, wala namang nangyari sa ginawa kong kabutihan. Wala ring saysay. Amen. Gawin mo na. Kaya lang sinasabi, gawin mo na yung mabuti. Kahit hindi ka na-appreciate ng iba. No. Kung nagiging ano ka pa, ay, sip-sip kasi yan. Parang ano. Huwag natin sila pakinggan natin ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Ano po? So, lagi natin ipakita. Ay ang sabi nga po ng magkaroon po ng matuto po ang tao ng responsibilidad nila. Kahit sa bahay. Ano po? Pag nag-aaway ko yung lagi dahil lang sa hugasin. Abay, mas maganda hugasan mo na lang para walang gulo. Dahil minsan ganun po ang mga nandun sa bahay. Ipakitaan mo na talagang mabuti ang kabutihan. Huwag nang umaasa pa sa iba. Kung kaya mong gawin mo na. Kung para lamang sa ikapagkagulo ng pamilya ay hindi naman masyadong mabigat, gawin mo na. Amen po ba? Pero turuan pa rin para matuto. Amen. Ipakita. No? Kung mayroon pa bang konsensya matawag? Nakakonsensya. Hindi. Love pa rin eh. Amen? Love pa rin. Pagmamahal pa rin ang ipadama. Dahil po ang kabutihan, ang kasama po doon ay pag-ibig, pagmamahal. Hindi mo magawa ang tinatawag na kabutihan kung walang pag-ibig. Dahil magkaugnay po yan, ang kabutihan at pag-ibig. Amen po ba? So, praise God, purihin po ang Panginoon, na nawa sa bawat bagay, no, na ating gagawin, ito po ay bunsod ng kabutihan. Amen. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat. Salamat dahil ang aming Diyos na sinasamba ay Diyos na mabuti. O Diyos, salamat na bawat salita mo, bawat pangako mo, Panginoon Diyos, nagpapatunay lamang na ang Diyos na aming nakilala ay mabuting Diyos. Kaya Panginoon, sa bawat isa sa amin na nandito ngayon pong umaga, kilala mo kami higit. Alam mo, Panginoon Diyos, kung sino kami sa iyong harapan. Alam mo, Panginoon, kung ano ang aming mga ginagawa para man sa iyo o para man sa aming kapwa. Panginoon, hindi lingid sa iyo ang lahat ng iyan. Kaya Panginoon, salamat sa iyong mga paalaala sa amin na minsan pa, Panginoon Diyos, laging maging bukal sa aming mga labi, bukal sa aming mga puso, nang kung kami man, Panginoon, na itutulong, ito, Panginoon, dahil sa pag-ibig, dahil sa kabutihan. Lord, salamat po, Panginoon Diyos, na laging iukit mo yan sa puso at isip ng bawat isa sa amin. Dahil bilang ikaw ang ehemplo, Panginoon Diyos, namin ang iyong mga anak, Panginoon, ay makitaan kami, Panginoon Lord God, na makita sa amin ang kabutihan mo sa buhay namin at ang kabutihan yan, Panginoon, ay makarating din doon sa iba, lalong higit doon sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, O Diyos.
Kaya Lord, salamat po sa lahat ng ito. Ang papuri, luwalhati silang Panginoon sa pangalan po ni Jesus. Amen.